Ang mga kaliwang politika ay lalong nagiging nakakabahala taon-taon. Literal na nakakabahala. Dati nagpapanggap silang tagapagtanggol ng karapatang pantao, ngayon ay tahasang kumukonsinti na sila ng karahasan, gumagawa ng karahasan, at ipinagdiriwang pa ito. Alam natin ang nangyari kay Anne Widdecombe. May isang konserbatibong politiko sa UK na binubog hanggang mamatay ng isang baliw na kaliwete. Pagkatapos, nagdiwang ang mga baliw na kaliwete, gaya ng pagsayaw nila, habang ipinagdiriwang ang pagkamatay ni Charlie Kirk. Ipapakita ko ito sa inyo. Tingnan ninyo ang baliw na ito. Tingnan ninyo. Ang pangalan ng baliw ay Heather Herbert. Nag-post siya kahapon ang pagkamatay ni Anne Widdecombe ay magandang balita at umaasa siyang masakit ang pagkamatay nito. Isipin mo yon? Tingnan mo ito. Sinabi ng trans-aktivistang si Heather Herbert sa panayam sa BBC na inaatake siya. Ibig sabihin ba nito, tinatanong ng batas kung biyolohikal na babae ka? Oo, tama. Kaya ikaw ba ay isang babae? Kung sabihin ng hukom na hindi ka babae, mararamdaman mo bang inaatake ka? Oo, parang nararamdaman ko inaatake ako. Tingnan mo to. Umiiyak ang taong to dahil sa tingin niya, ay maling paggamit ng panghalip. Pero nagnanais naman siya ng masakit na kamatayan para sa iba. At tingnan mo, masakit nga ang naging kamatayan. Talagang namatay siya sa napakasakit na paraan. Tingnan mo to. Pakinggan mo ang taong to, parang baliw. Sa buhay, lalo na't pinatay siya. At lalo na't 78 na rin siya sa tingin ko. Napakalungkot na paraan yon para mamaalam. Pero oo, sa tingin ko, marami talagang kontrobersya tungkol sa kung paano niya namuhay. Aktivistang pangkalikasan. Buhay politika niya. Naniniwala ako ng ating pinanghahawakang mga halaga ang isina sa buhay nating politika. Pakiramdam ko magiging mali kung hindi ko banggitin na tumutol siya sa LGBTQ. Tingnan mo kung paano sila nagsisimula. Ang mga pinanghahawakan nating mga halaga. Ito ba ang mga halaga mo? Ipagdiwang ang paggamatay ng tao. Panurin kung paano niya ipinaliwanag ang argumento. Laban siya sa LGBTQ, kaya ayos lang. Karapatan sa gitna ng lahat ng ito. Para sa kanya, ayos lang na magkaiba ang pananaw ng tao. Ang henerasyon ko ang nagtulak sa karapatan ng mga bakla, okay? Noong nasa universidad pa ako, ang pinaglalaban namin ay, alam mo na, gawing legal ang lahat ng uri ng kasal. Kaya suportado ko ang LGBTQ. Hindi pa, pero hindi tungkol sa trans. Di ko alam kung ano yon. Siguro, alam mo na, ganyan talaga. Liberal ka kapag nagsisimula ka pa lang. Pero habang tumatanda ka, nagiging mas konserbatibo ka dahil sa lahat ng pinaglaban mong mga halaga. Pero ayos lang kung si Anne Widdecombe ay laban sa LGBTQ o laban sa mga Muslim o kung ano paman. Hindi ko siya hinihiling na mamatay dahil alam kong mahalaga ang pagkakaiba ng opinyon sa DNA ng kanluraning sibilisasyon. Kung wala tayong pagkakaiba ng opinyon, parang na tayo nakatira sa North Korea o sa Nazi Germany ni Hitler. Hindi ito naiintindihan ng mga pasista. Tinatawag pa nila ang sarili nilang anti-pasista. Pero sila talaga ang totoong pasista. Maria, pakiramdam ko panahon na rin para sabihin na marami rin siyang sinabi tungkol sa mga biktima ni Harvey Weinstein noong Me Too. Sabi niya, pinili raw nila yon para sa sarili nila. Ano ang gamit ng pagsasabi ng lahat ng ito matapos marinig na brutal siyang pinatay sa sariling bahay? Anong sisay niyan? Matindi ang pagtutol niya sa abortion na dito sa bansa ay hindi kasing political lang sa Amerika. Pakiramdam ko, kahit malala ang nangyari, marami pa ring hindi magluluksa rito. Kasama ako ron. Yun ang sinabi niya. Nigel, palagay ko, nasa panahon na talaga yan. Medyo nagulat ako na marinig yan. Sa tingin ko, hindi tama yan. At naniniwala akong pagsisisihan mo ang sinabi mo. Sinasabi ko lang naman ang mga katotohanan tungkol sa buhay niya. May isang babae na pinatay. At sa totoo lang, Sa ilan sa mga sinabi niya, marami siyang kaibigan. Marami siyang mga kaibigang bakla, sabi niya. At sinabi ko rin sa mga komento, marami sa mga punto na binanggit niya ay nakabatay sa kanyang pananampalataya, sa kanyang mga paniniwala. Na siyang pinaniniwalaan din ng iba. Christian rin ako at hindi ko sinasadyang sabihin yun. Wala namang kaso yun. Yan nga ang punto. Loko ka talaga. May sarili kang pananaw. May sarili rin siyang pananaw. Loko ka talaga. Maaring hindi mo gusto, pero igalang ang pananaw niya, pati ng iba na hindi sang-ayon sa'yo. Nalulungkot din akong nakaupo rito. Nakaupo dito. Oo, di mo naririnig yon. Loko ka. Nakaupo sa isang upuan dito ngayon. Naririnig ko yon. Tahimik akong tao, kaya hindi ako komportable umupo sa tabi mo matapos ang sinabi mo. Naririnig ko yon. Pero bilang queer, naapektuhan ng talumpati niya ang mga karapatan ko. Ang mga karapatan ko ay naapektuhan ng mga sinasabi ng lahat ng tao palagi. Yan ang ganda ng pamumuhay sa isang demokrasya.
Tanga ka. Bahagi siya ng reform bilang isang nakaranas ng mga kaguluhang panlahi noong nakaraang taon. Ang mga ginawa niya ay nagdulot ng maraming paghihirap sa buhay ng mga tao sa aking komunidad. Kaya Jessica, ang tanga mo. Mahalaga ang naririnig natin at kinikilala namin ito. Sa ganitong panahon, mahalaga ring magmuni-muni. Parang wala kang respeto sa akin. Nirerespeto kita, pero hindi ko kailangang burahin ang kasaysayan. May kasaysayan talaga. Alam mo ba sasabihin niya? Parang, pero di rin ako magpapanggap. Hindi ako uupo dito at magpapanggap na talagang malungkot ako. Pero naisip niya, hindi. Sandali lang. Hayaan mo. Sisihin ko na lang ang kasaysayan. Ibalot ko na lang ito sa ibang paraan. Yung mga bagay na yun. Tingnan mo to. Pakinggan mo to. Nagdulot ito ng maraming paghihirap sa buhay ng marami sa aking komunidad. Kaya oo, mahalagang kilalanin ito palagi. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga ring huminto at magdilay-nilay. Parang hindi mo naman talaga iginagalang ang may paggalang. Hindi. Ginagawa ko pero di ko nakikitong kailangan burahin ng kasaysayan. Totoong sinabi niya ang mga yon at gaya ng sabi mo, matindi siyang ipinaglalaban ang opinyon niya. Ang iniwang pamana niya ay naging isang ayoko sa mga opinyon mo. At kapag namatay ka, sasabihin ko lahat ng mga bagay na ito. Pero ito ang mas maayos na paraan ng pagsasabi nito. Siguro dahil nasa palabas siya sa TV. Kaya nagpapanggap siyang mas kalmado at maayos. Ipapakita ko sa iyo ang totoong mukha nila. Ganito sila kabaliw. Ito si Orhan Mamdani. Tingnan mo sila. Ilan pa ba ang ilalabas mong nababaliw? Ilan pa ang gusto mong manalo? Oo, agresibo sila at baliw. Hindi mo pa nakikita ang ipapakita ko. Itinabi ko ang pinakatinde para sa huli. Tingnan mo ito. Itinabi ko ang pinakatinde para sa huli. Tingnan mo ang babaeng ito. Tingnan mo kung gaano kabaliw ang mga taong ito. Ayos ba? Baliw. Nakita mo yung kabilang panig na nagpapanggap na hindi kailangang burahin ang kasaysayan. Oo, grabe, sobrang sama na nangyari sa kanya. Pero deserve niya yon. Yun ang isang panig. Yan ang paraan nila ng pagpapanggap na makatuwiran. Nagpapakita ng kunwaring kabutihan. Ito ang mga pinapahalagahan niya, by the way. Alam na si Anne Whitcomb, isang matandang babae, ay binugbog hanggang mamatay sa kanyang bahay. Naramdaman pa niyang magsalita ng ganon. Ganito talaga sila kumilos kapag nasa tunay nilang anyo. Gets mo? Karapat dapat ka sa lahat ng darating sa'yo. Mga demoyong Nazi kayo, mga hangal na white supremacists, putang ina nyo! Putang ina nyo! Susumpain ko kayong lahat, pati mga pamilya nyo! Sana mapulok kayong miserable at mag-isa! Sana habulin kayo sa pangumot ng imahe ng 3 taong gulang na anak na nanood habang nauubusan ng dugo ang ama niya sa bangketa, mga hangal! Nakakatiray kahiyan kayo! Traitor ka sa bansa nito! Traitor ka sa sangkatauhan! Kinamumuhian kita! Sana magdusa ka, bruha! Sana magdusa ka! Sana maranasan to ang huwan niya kabayaran ng mga taong pinapatay sa kalsada! Leche ka! Sana matutan ka nila, bruha ka! Sana talaga matuntut ka nila, leche ka! Kari! Sobra na ako sa kanila! Tingnan mo tong isa pa. Umiiyak siya. Sobra na ako sa kanila! Ayoko niyan. Sa tingin ko lang. Hindi ko alam kung sino ang pinupuntirya niya. Sa tingin ko, ang pinupuntirya niya ay ang mga Israeli o ang mga Hudyo tungkol sa Gaza dahil nailantad nito ang kaliwang pagkabaliw sa paraang hindi pa nagagawa ng iba noon. Kaya parang wala na sila sa sarili at isipin mo na lang kung gaano, tulad ko, madalas din akong magalit kapag nakikita ko ang mga Islamistang ganyan. Pero hindi ako nagagalit sa personal na antas. Ibig kong sabihin, kapag tumigil na ako mag-record, tuloy lang ang buhay ko. Kumakain ako, nakikipagkita ako sa mga kaibigan ko o kung ano paman. Hindi ako yung tipong hindi ako laging galit. Hindi ako yung tipong sana magdusa sila. Hindi nangyayari sa akin yon. Pero itong mga taong ito ay sobrang dami ng kinokonsumong propaganda na literal na naapektuhan na ang kanilang mental health. Kailangan ng babaeng ito magpatingin sa psychiatrist. Sana suwertihin siya. Pero kapag may sinabi ka
Nagpapakitang tao lang siya. Sasabihin niya, oo, nag-aalala ko sa mga batang namamatay sa Gaza, bla bla. Matagal nang namamatay ang mga bata sa Afrika dahil sa mga Islamist. Mas marami pang namatay sa Yemen at Syria. Anong nangyari sa kanya noon? Bakit hindi siya umiiyak at sumisigaw noon? Dahil hindi mo naman nakita. Wow, bakit ka naman nagpunta sa mga club para sumayaw noong panahon na yon? Anong nangyari noon? Parang, ayun lang, oo, sa tingin ko, ewan ko. Parang siguro ang social media ang naglantad ng kahinaan ng sangkatauhan. Mahihinang tao. Mga taong hindi kayang paghiwalayin ang mga nangyayari sa mundo at ang sarili nilang buhay. Palaging madaling tamaan ng ganitong klaseng emotional breakdown siguro. Kasi nga, kapag hindi mo nakikita, hindi mo iniisip, oo. Kaya kung hindi mo alam, dati meron tayong mga pamantayang editorial. Alam mo yon, yung balita sa 9:00 ng gabi, hindi papakita sa'yo ang lahat. May isang taong mukhang kalmado na uupo sa harap ng kamera. Siya ay babasa mula sa teleprompter at sasabihin, okay, sa balita ngayon, 10 tao ang namatay sa pambobomba ng Israel sa Gaza. Yun lang. At hindi nila ipapakita sa'yo ang mga karumal-dumal na video. At siguro, alam mo na, kaya habang kumakain ng mga tao ng hapunan, wala silang pakialam. Basta tuloy lang sila sa kanilang buhay. Pero sa social media, lahat tayo ay nakakita na ng mga nakakatakot na video na yon. Tayong mga tulad natin ay kayang bigyan ng konteksto yon. Alam natin na matagal na itong nangyayari sa kasaysayan ng tao. Palaging nangyayari at may mga realidad talaga. Pangit ang digmaan. Marahas ang digmaan, kaya dapat iwasan ito. Tinitingnan natin ang posibilidad ng digmaang sibil sa buong mga bansa sa kanluran. Uulitin ko. Lahat tayo ay nakikita ang posibilidad ng digmaang sibil sa Inglaterra na maaring kumalat sa Pransya at Alemanya. Maaring magsimula ito roon at kumalat sa UK. Tinitingnan natin ito. Hindi ito magiging maganda. Wala tayong ilusyon na ang isang digmaang sibil ay magiging madali at magaan. Magiging kakila-kilabot ito. Magiging pangit ito. Magiging pangit ito para sa lahat. At naiintindihan ko rin yon. Sinasabi ko yan palagi. Daya ng mundong sinusubukan kong likhain. Gusto kong mabawi ng mga kanluranin ang kanilang nararapat na lugar at huwag hayaang diktahan o sakupin sila ng mga mananakop na ito. Sa mundong iyon ng nasyonalismo o nativismo, maaring magdusa rin ng mga katulad ko. Iyan ang panganib na handa akong tanggapin at yan ang halagang babayaran ko. Wala akong ilusyon na magiging maganda ang mundong pupuntahan natin. Mabagsik, pangit, at malupit ang mundong yon. Naiintindihan ko yon. At kaya naiintindihan ko kapag may mga digmaan, kaya dapat iwasan ang mga digmaan. Ang nangyayari sa Gaza ay matagal nang nangyayari. Kaya ang mga taong nagsimula ng labanan ngayon, ng digmaan na yon, ng pinakabagong digmaan, o ng pinakabagong bahagi, o ng pinakabagong kabanata ng digmaan, kailangan silang managot. Ngayon, ang mga namamatay sa Iran ay dahil sa rehimeng Islamiko, hindi sa Amerika. Pero hindi naiintindihan ng mga taong ito yon. Hindi nila kayang maintindihan. Nakikita nila, mga batang napapasabog, mga taong napapasabog. Mag-umpisa na tayong magpanik. Mga tanga kayo. Iyan ang laging nangyayari. Kaya dapat iwasan mong galitin ang oso. Hindi nila naiintindihan.